إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang part 5 ng Conquest of Makkah. Inshallah, nung nakaraan ay pinaksa natin ang mga siyam na sila ay nasa listahan na sila ay dapat makipila ng buhay bilang retaliation sa kanilang mga ginawang kasamaan laban sa pananampalatayang Islam, pagpatay sa mga kamusliman, pagpatay sa mga kamusliman, mga panunuya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, etc. So nakita natin ang napatay lamang sa siyam na ito ay 4 lamang ang nagawaran ng retaliation at ang napatawaran ay 5. Of course, ito ang ating pananampalatayang Islam. Ang ating pananampalatayang Islam ito ay for mercy and forgiven. So that's why kahit na sila talaga ay napagdesisyonan na sila ay makipilan ng buhay ay napatawad pa rin sila. Ito yung kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, minsan mahalaga ang retaliation o discipline o tinatawag na minsan tazir na kung saan ang benefits nito ay napakalaki. Kung isang sakripisyong tao lamang ang mawalan ng buhay, kung ang benefits nito ay para sa buong umma o buong tao, sangkatauhan, abay ito ay kailangan dapat gawin ng isang pamayanan o isang namumuno upang sa ganun ay hindi pamarisan. So ang maging pamumuhay ng mga tao ay maging ligtas at mapayapa. Ito man ay nasa kadiliman ng gabi o nasa kaliwanagan, ang mga babae ay ligtas sa anumang kapahamakan at pinsala laban sa mga mayroong misan mga taong pusakal o mga kriminal. So kung makikita natin sa mga gitna silangan na ipatutupad ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung makikita nyo rito ang rape, no, makikita nyo zero balance. Zero balance kasi kapag ikaw ay nag-rape sa Islam, ikaw ay magkakaroon ng kaparusahan, stoned to death. Kung titingnan natin, masakit, mahapdi ang parusang ito, kaya naman ito'y ginawaran dahil sa matinding resulta ng bagay na ito. Hindi lamang niya kung sinira mo ang iyong sarili, kundi maaaring mawasak ang iyong pamilya, anak, asawa, mawalan ng dignidad. So hanggang sa ito ay mapunta sa pagkakaroon ng pagkakawatak-watak ng pamilya, paghihiwalay, ang mga bata mapayabayaan, matutong mag-drugs o ang pamang ibang gawaing masama, sanhi ng pakikiapid ng isang ina o ng isang ama. So dahil dito napakabigat ng resulta nito, that's why ginagawaran nito na mabigat na kaparusahan upang sa ganun ay hindi ito pamarisan. So kapag walang pumaparis sa ganitong sitwasyon dahil sa takot nila o disiplina ng ganitong kamatayan, so makikita mo ang pamilya ay nagiging buo at maayos dahil walang gumagawa nito, natatakot silang makitilan ng ganitong kaparusahan o kamatayan, makitilan kamatayan ng ganitong napakahabding kaparusahan, stoned to death. So minsan naman ito ay mayroong pugot leeg, swords, no? O minsan naman pinuputulan daliri, kinukulong o ibang parusahan ayon sa batas o syariah ng pananampalatayang Islam. Ang lahat ng gawain ito ay kung titignan natin, no? Parang naaawa tayo sa isang tao na kung saan gumawa ng masama, na kung saan ay kikitilan ng buhay. Tingin natin kung isa naaawa tayo eh. No, mas nakakaawa kung bubuhayin ang mga taong ito at gagayahin at ang maraming tao sa ating lipunan ang silang nasa bingit ng mga ganitong pamiminsala ng mga taong ito. So, ibig sabihin, kung ang isang taong ito ay gawaran muna ng isang kamatayan o kitilan ng buhay na ito, no? Ay marami naman ang taong makikinabang kontra sa isang ito na kung saan ang buong pamayanan, buong sambayan ay magiging ligtas na mula sa mga binabalak pa ng isang mga ibang marumi ang kanilang mga hangarin sa kanilang mga puso. So mapipigilan ito sa ganito, ang mamamayan ay magiging matuwid at mabuti. So that's why ang Allah subhanahu wa ta'ala iginawad niya ang ganitong mga uri na kaparusahan upang ang mga tao hindi pamarisan
upang ang mga tao ay magkaroon ng kapayapaan at walang legalig na pamumuhay sa mundong ito. Especially kung makikita nyo, meron din mujahidin sa Islam, yaong nilalaban nila, yaong nagbibigay ng mga kabuktutan sa kalupaan at tunaw, maging ang mga sahaba at propeta lang sa Islam, makikita natin, that's why na mayroon silang lumalaban sila sa ganyan sa mga taong gumagawa ng kabuktutan, upang sa ganun ay mawala ang gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan, dahil kung hindi ito hahadlangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan ng ibang mga kanyang mga sundalo na gumagawa ng kabutihan, pumipigil ng mga masama na gumagawa dito, away lalaganap ang kasamaan sa mundo. Anong maaaring magkaroon ng mapayap, maaaring magkaroon ng pamumuhay ang tao sa mundo nito? So, puro pangamba, takot, panganib. So, ibig sabihin, sila ay mamumuhay dito na kung saan walang kapayapaan, kundi takot at ligalig ang namumutawi sa kanilang mga dibdib o kanilang mga puso. That's why kung mayroong gumagawa ng masama, ito ay maaaring mapatawad at magbago siya tulad ng ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o sila ay makipila ng buhay nang sa ganun ay hindi sila pamarisan, walang tumulad sila sa kanila, matakot sila. So sa ganito, ang mga tao ay makapamumuhay ng mapayapa at ligtas sapagkat walang magbabalak o magpaplano na gawin pa muli ito, sapagkat alam niya kapag sinapatunayan ay ikamamatay niya lamang ito. So alhamdulillah, ito ang Islam. Forgiven and mercy, pero kapag lumampas ka sa white line o boundary, kinakailangan mo isakripisyo na ikaw ay mamatay, nang sa ganun ang mga tao ito ay hindi ka na pamarisan at tularan, makapamuhay ang mga tao na mapayapa sa mundong ito. So ito ang dahilan ng pakikipagjihad din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpapatawid sa tao at pagkita sa buhay, upang sa ganun ay maunawahan natin, lalo na hindi mga Muslim, hindi tayo magkaroon ng confuse kung bakit nagaganap ang ganito sa pananampalatayang Islam, no? Alhamdulillah. So, alhamdulillah, na-mention natin nung nakaraan, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay siya ng sermon sa mga tao na siya nakatindig sa pintuhan ng Kaaba. Actually, ang pintuhan nasa likuran niya, nasa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakatindig siya sa pintuhan habang nagbibigay siya ng sermon o khutbah sa mga tao. Napaka-powerful ng khutbah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw na ito, no? At marami ang tumanggap sa Islam, pero dito makikita natin sa Arafah, dito siya talagang sila willing na siya embrace ng Islam. Dito mga nag-embrace na ito o nagsiyakap na ito, kung willing talaga sila, nagpunta sila sa Asapa at magbibigay sila ng allegiance o pledge sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung talagang willing ang kanilang pagyakap, hindi pagpupunwari dahil nangangamba, natatakot sila, nasakop na sila mga Muslim. So dito ay pinabigay sila ng pledge ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Asapa later, no? Pupuntahan natin ito. So dito, habang nagsisermon siya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, actually pagkatapos nito ay marami talaga ang himakap sa pananampalatayang Islam, at mayroong kakaunti pa lang, pero mayroon pa rin himakap after sa mga kaunting ito. Nang dumating ang oras ng azan, so ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinag-utos niya si Bilal na siya ay magsagawa ng azan sa Makkah. Ito, kauna-unahang azan na naganap sa Mecca ang araw na ito, at ang pinarangalan na kung saan ang kauna-una ang taong magsasagawa ng azan ay si Bilal, na kung saan dating alipin ito, dating alipin na pinasakitan, pinarusahan, pinahirapan ng kanyang amo. Ngayon ay napakataas, binigyan siya ng mataas na parangal ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang magsasagawa ng azan sa kauna-una ang panawagan doon sa Mecca, no? Okay, so inutos din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay umakyat sa taas dahil marami ang tao nakakalat, upang sa ganun ang benefits nito, ang kanyang tinig ay umabot sa malalayo o marinig ang kanyang tinig upang lumapit kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang sa ganun ay makapagsala ang mga kamusliman at yung mga nagsiyakap na gustong magsiyakap sa pananampalatayang Islam ay makisama na sa kanila, no? So, alhamdulillah, abang nagsasagawa ng adhan itong si Bilal, sila ay nakinig ng matimtiman sa kanyang adhan. Of course, ito'y naiintindihan nila. They are amazing, namangha silang ng labis sa panawagan ng sala ng mga kamusliman. That's why sa panawagan ito, after na panawagan ito at magsala, mayroon na namang nag-embrace sa mga kakaunti pang nagtira, except na mayroong pagtumakas sa mga tumakas, no? Alhamdulillah. So dito, nang si Bilal
ay nagsasagawa ng adhan. Itong si Abu Sufyan bin Harb, actually alam natin nag-embrace na ito si Abu Sufyan, kasama niya si Itab bin Usaid at si Al-Harith bin Hisham. So nakinig sila at tumayo sila sa kagitna ng mga Quraysh at nakikinig sila sa sinasabi o pinapanawag nitong si Bilal na ginagawa niyang adhan doon sa taas ng Kaaba, no? Okay, now itong si Itab bin Usaid ay actually mayroon itong sinabi, no? Na sinabi niya, ang aking ama ay pinarangalan ng Allah. Ito ay salitang jahiliya at pagmamataas, pride, no? Sabi niya, nang makita niya nag-aadan si Bilal, ang aking ama ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, siya ay pinatay na niya. Sabi, patay ng kanyang ama. Pinatay na niya ang aking ama at hindi na pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makita niya ang kahihiyang ginawa, nakita niya ang kahihiyang nangyari ngayon sa amin. Ibig sabihin, sila ay dating mataas, ito ay alipin lamang, ang ngayon ay pinarangalan na Allah subhanahu wa ta'ala si Bilal, napakataas na karangalan para sa kanya, at ito ay isang malaking kahihiyan kila Itab bin Usaid kung buhay lang ang kanyang ama, kasama siya sa mga nagawan ng kahihiyan sa bagay na ito, sila ay naging kahihiya sa araw na ito. That's why sabi ni Itab in Jahiliya term, sa kanyang Jahiliya na mga kusaan, tradition at pride, alhamdulillah para sinabi niya, salamat sa Allah, pinatay niya ang aking ama, na kung saan marating parangal ito sa kanya, hindi niya na pinabayaan, makita niya ng aking ama itong si Bilal na kung saan dating mahina, maalipin, na kung saan dating hinahamak, ngayon ay napakataas at kami ngayon ay aping-api. So hindi na pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking ama na siya ay maging api. Sabi nito si Itab bin Usaid, no? So after that, sa kanyang pag-aadan, itong isang kasama nila si Harith bin Hisham. So sinabi ni Harith bin Hisham, ito ay pagmumok, ito ay pangungutya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ito sinabi ni Al-Harith bin Hisham. Sabi niya, kung totoo ang sinasabi ng taong itong tinutukoy niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung totoo ang sinasabi ng taong ito, sabi niya, susundin ko eh. Pero actually, hindi naman totoo. Ibig sabihin, hindi naman totoo ang sinasabi ng taong ito, ng propeta siya. Hindi totoo. So, minumok niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So, patungkol naman kay Abu Sufyan, hindi nila alam na nag-embrace itong si Abu Sufyan, no? So, siya ay Muslim na rito. So, sabi niya, ni Abu Sufyan, sabi niya, para sa akin, sabi ni Abu Sufyan, alam natin ito, nag-embrace ito later ago, no? O halos ago pa lamang ang nakakaraan. Sabi niya, para sa akin, sabi niya, hindi ako magsasalita, sabi niya, ni Abu Sufyan. No? Makikita mo rito, para siyang agree din sa kabila, agree din siya sa Prophet Sallallahu, nangangamba siya dahil naniniwala sa propeta ito na kahit na anong bagay pwede ma-report sa kanya o bigyan na ng revelasyon, malaman ng Prophet Sallallahu ang kanya sasabihin. So lumilitaw, huli agad dito si Abu Sufyan na siya ay hindi totoong nagsyahada, siya ay ipokrito. So, nangangamba siya. Pero parang agree din siya dito sa dalawang ito. So, that's why makita natin, gaya na sabi natin, ang kanyang pag-embrace ay mayroong pag-aatubili o pag-alinlangan. Sinabi ko, 50-50, 50%. Pero alhamdulillah, sa bandang huli, gaya na sabi natin, siya ay naging totohanan at naging matatag na Muslim. Alam natin yan, no? Malalaman natin yan sa bandang huli, sa kasaysayan, inshallah. So, sabi ni Abu Sufyan, para sa akin, sabi niya, isisilyado ko ang aking bibig, sabi niya, hindi ako magsasalita ng anumang bagay, sabi ni Abu Sufyan, sapagkat sabi niya, kung ako ay magsasalita ng anumang bagay, even na ang batong ito ay maaaring ipaalam niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung ano ang aking sasabihin. So, kaya dito, dahil sabi niya, hindi ako magsasalita, sabi niya, 50-50 siya. So, hindi niya kinondena ito, natatakot din siya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nasa between situation siya, 50-50, no? Alhamdulillah, sabi niya, hindi ako magsasalita dahil may paniniwala na ako, ito ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung siya ay propeta, dahil naniniwala nila na kung propeta siya,
So alhamdulillah, even na ang bato, kung nanaisin ng subhanahu wa ta'ala, magsasalita ito para ipaalam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang sasabihin. So siya ay na-scare, takot din siya, no? So hindi siya nagsalita, hindi siya umimik. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam natapos na ang kanyang gawain, even na ang sala, so nadaanan niya ang tatlong ito. Of course, no? Nadaanan niya ang tatlong ito na kung saan itong isa rito, ang tatlong ito ay after sala, so nandoon ang mga tao, napakaraming tao ang mga nagsagawa ng sala actually, no? So hindi mo mamalayan kung sino-sino ang mga nagsala, or either na kahit makita dito si Abu Sufyan ng dalawa nagsasala o ng tatlong ito magsala, parang ito ba ay pakikisama talagang pag-embrace o ano, parang napagaya lamang. So hindi nila ito basta nabubuko o nahalata ito si Abu Sufyan, sapagkat wala silang nakikita kay Abu Sufyan na siya ay nag-Muslim na, no? Pero actually, later ago, siya ay nag-Muslim na. So dito ay hindi naman nagkahiwalay yung tatlong ito, matapos na ang lahat ay dinaanan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at actually sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Gabriel na bumaba siya, na kung saan sinabi ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang sinabi ng tatlong ito, kung ano ang sinabi ng tatlong ito, no? So nang madaanan ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alam niyo ba, gusto niyo ipaalam ko sa inyo, sabi niya, kung ano ang sinabi niyo kanina sa akin, o ano ang inyong sinasabi. Para sa iyo, sabi niya, ikaw, Itab, Ibn Usaid, kung ano sinabi ni Itab, ikaw ay pinararangalan mo, dinadakila mo ang Allah, at natutuwa ka, no, gaya na sabi mo, nagpapasalamat ka, at pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong ama, dahil kung siya'y buhay pa, makikita ng kanyang ama ang kahihiyang ito na dating under si Bilal, ngayon ay napakataas ng katayuan niya, ay sila ay nahumihi. So, buti na lang patay ng kanyang ama, hindi na nakita ito, nagpapasalam siya sa subhanahu, ito'y parangal. So, ikinwento niya kung paano ang sinabi ni Itab ibn Usaid, no? At pagkatapos ikaw Al-Harith bin Hisham, sabi niya, parang tinutuya mo ko, sinasabi mo na hindi totoo ang sinasabi ko, kung totoo lang, susunod ka. So, ito'y sinabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila. At si Abu Sufyan, wala siyang sinabi. So, namangha itong dalawa. Dahil sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng dalawa, walang nakarinig sa amin sinasabi na ito maliban sa amin tatlo. At walang nagparating nito na tatlo sa amin sa iyo kung ano ang aming sinabi. So, ibig sabihin, sila ay kumbinsido na siya nga ay tumatanggap ng wahi. That's why, sinabi agad ni Al-Harith ang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So ito rin ay sinabi ni Itab ibn Usaid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah o annaka Rasulullah. So ibig sabihin, actually on the spot, nag-embrace ang dalawang to. Si Abu Sufyan, naka-embrace nito, Muslim na ito, no? Alhamdulillah. So after that, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang mapatunayan ang kanilang pagyakap na ito ay totohanan, sinseridad, actually ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pumunta siya sa Mount Safa. Mount Safa. Itong Mount Safa na ito, actually alam natin, saan unang-unang nagbigay ng public announcement ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mount Safa. Umakyat siya sa Mount Safa, at nagbigay siya ng public announcement na kung saan nagdaawa siya for the first time doon sa Mecca, no? After 3 years na nakatago siyang nagdaawa, for the first time inutusan siya subhanahu wa ta'ala in public na i-declare niya ang pananampalatayang Islam. Natandaan natin ang ginawa ni Abu Lahab. Sinabugan siya ng buhangin sa isa namang report, binato ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So nabagsakan ng revelasyon na tabbat siya na Abi Lahab wa tabba. Diba? So, bumagsak itong sura na ito kay Abu Lahab, no? Alhamdulillah. So, dito ay umupo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan ang unang-unang lugar, public announcement sa pananampalatayang Islam na ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong Mount Safa, na kung saan noon hindi siya nagtagumpay at hinamak siya ni Abu Lahab. From now, umupo siya rito sa isang bahagi ng bundok na ito at saka siya tumayo. At itong pag-upo at pagtayo niya sa araw na ito, nasa kanyang kamay, nasa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala.
ang paghahari doon sa Mecca. Kung noon ay nahadlangan siya sa panahon ngayon, ay hindi siya mahahadlangan sapagkat ito ay nasakop na niya sa pahintulot na nasbantala kasama ng kanyang mga kasama ang Mecca. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga tunay o totohanan o talagang sila ay sisilagad na tanggapin ang pananampalatayang Islam, sabi niya, magbigay kayo ng pledge sa akin sa araw na ito. Magbibigay ka ng pledge, kasunduan sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa pagpapatunay mo sa iyong pagyakap sa pananampalatayang Islam. At actually, isa-isang nagpila dito ang mga kamusliman, inuna muna ang mga kalalakihan at nagbibigay ng pledge ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay hindi nasasamba kailan paman ng ibang Diyos maliban sa Allah. Yun ay kasunduhan na nakalagay ang kamay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga kalalakihan. So nakalagay din doon na hindi ka nasasamba ng mga Diyos-Diyosan, hindi mo pagtatambalan ng Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka magnanakaw, hindi ka makikiapid, so hindi ka magsisinungaling. Okay? So ang mga ito ay pledge na abang nakapagkamay, ang mga kalalakihan ay nakakamay ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at binibigyan niya ng salita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dapat maging kasunduan at kanila itong tuparin, no? Kanila itong tutuparin itong kasunduhan na ito. Alhamdulillah. So sino ang willing, sino ang totoo talaga? So pumunta sila sa Safa dito at in-announce ito sa mga tao ng kanyang kasamaan. Kasama niya si Umar bin Khattab, tabi niya si Abu Bakar. So in-announce ito at talagang pumiling ay magbibigay ng pledge sa Prophet sallallahu alaihi wasallam na tatanggapin nila kung ano man ang sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, kami makikinig, kami ay susunod. So napakarami ang nagbigay ng pledge dito, gaya ng maraming nag-embrace na, nakipagsala na sila. So totohanan pala ang kanilang pagyakap sapagkat sila ay dito isa-isang magbibigay ng pledge sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mount Safa, na kung saan una siyang sinaktan doon, hindi siya tinanggap, hindi siya pinakinggan, pinabuhi siya, ipinahiya. Ngayon ay dito sa mundok na ito, siya ay tatanggapin at magbibigay ng panata na anuman ang kanya sasabihin ay tatanggapin ito ng mga sinseridad na yayakap sa pananampalatayang Islam sa panahong ito. That's why ang aya ng Idaja o Surah Nasr, Idaja Nasrullahi wal Fath, wara'aytan nasa, makikita mo ang sangkatauhan na sayadkhuluna, at sila'y magsisipasok fi dinillahi afwaja. Sila'y papasok ng napakarami o dagsa silang papasok sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So, at sinabi niya, mayroon dito, actually napakaganda nito, no? Dito ay makikita ng ating sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na wala ng hijra. So, isa sa mga nagbigay ng pledge, sabi niya, Ya Rasulullah, sabi niya, ito ang aking kapatid, sabi niya, Rasulullah. Sabi niya, pwede ba sabi niya na ang reward ko nung ako ay mag-hijra mula sa Makkah, Madina, ay ibigay rin niyo sa kanya ang gantimpalang ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ikabilang sa mga nag-hijra. So, anong sabi natin nung nakaraan? Wala nang hijra pagkatapos ni Al-Abbas at kanyang mga pamilya, no? Radhiyallahu anhum, no? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath. La hijrata ba'da al-fath. Wala nang hijra after the conquest of Makkah, sabihin after the victory, wala nang hijra. So ito sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So after 7 up to almost 3 years, no? Alam natin, sinabi natin, ang hijra ay wajib, no? Up to na maghijra ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, up to 7 or 8 years, up to magmusimula maghijra ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, up to 7 up to 8 years. Ang hijra noon ay bago dumating ang conquest ng Makkah, ay wajib sa mga taong mga nahahadlangan sa kanilang pananampalataya, pagsamba, pagdasal, at ano paman, ay wajib ang mag-hijra sila sa Madina. Pero ngayon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi na wajib, abrogated na ito. La hijrata ba'da al-fath. Wala nang hijra pagkatapos ng victory ito o conquest ng Makkah, wala nang hijra. Abrogated na ang paghihijra. Wala nang magaganap na hijra. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasamaang ito, sa kanyang sahaba. So maliban na lamang sa jihad, dito'y mananatili ang jihad at ang niya
So kung ano ang niya ng iyong kapatid, dahil sa possibility na bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kung ano ang ating niya, ito yung sinseridad, ito yung gusto natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala tinitignan niya puso natin, dahil sa possibility na ibigay niya yan. So wala nang hijra, wala nang paglalakbay, wala nang hijra. So maliban sa niya mo, kung anong niya mo, yung titignan sa subhanahu wa ta'ala, dahil sa possibility, bigay sa ng subhanahu wa ta'ala. At saka ang jihad, mananatili ito. Siyempre, kapag nag-jihad, mag-hijra ka, maglalakbay ka, no? So, pumunta sa malalayong lugar. Okay, so wala na itong hijra maliban ang pakikipag-jihad at saka ang niya, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay magre-remain, ito ay mananatili, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So after the men, napakaraming kalalakihan ang mga yumakap, ang mga kababaihan naman ang pinatawag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam niya ang mga tunay at willing na yumakap sa pananampalatayang Islam at magbibigay ng pledge sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of them ay nakatakip ang muka, actually, no, nakatakip, hindi makikilala, sumata lamang, walang iba kundi si Hind, ang asawa ni Abu Sufyan ibn Harb. Nandito siya. Sa mga babaeng ito, siya rin ay willing na yumakap sa pananampalatayang Islam, pero mayroon muna siyang ginawa later bago siya yumakap. Pagkatapos ng pledge na ito, hindi siya nagbigay ng pledge hanggat hindi nilinis ang kanyang kamalian, no? Itong si Hind bago siya yumakap sa pananampalatayang Islam. Okay? So actually, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataong ito, hindi siya nakikipagkamay sa babae. Alam natin yan na how ito ay sasabihin nating hadith mutawatir na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially like sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi siya nakikipagkamay sa hindi niya mahram o hindi niya ito kaano-ano. No, ibig sabihin, yaong mga hindi niya mahram ay hindi nakikipagkamay. So dito ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Umar na siya ang gumawa. So lumilitaw dito mayroong ikhtilaf, itong si Umar nakipagkamay ba sa mga babae o hindi? O hindi, no? At sinasabi ng iba nakipagkamay siya pero hindi matagalan kundi madalian lamang. At sinasabi ng iba naman siya ay nakipagkamay. Dahil kung hindi siya nakipagkamay, hindi na kailangan sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's very clear, no doubt, na ikaw Umar gawin mo ang kanilang pag-pledge. Umar, ikaw magsagawa ng pledge sa kanila. So, hindi siya ang utusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi sabihin lang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong ano ito. So, hindi na kailangan ang kamay, hindi niya kailangan si Umar. Si Umar bin Al-Khattab madalaan. Pero bakit niya inutusan si Umar? Sapagkat siya ay makikipagkamay. No doubt, ito ay dahil sa possibility na makikipagkamay si Umar bin Al-Khattab madalaan. That's why, sinabi ng mga Imam Shafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullah, na sinabi niya, haram ang makipaghawak, makipagkamay sa mga hindi mo mahram. Sabi nila, kung hindi mo ito kaano-ano. So, sabi nila. So, dito ang sabi nila, ito ay mayroon nga lamang kondisyon na dalawa. Kung ang kondisyon ng dalawang ito ay pumasok, ay maaari mo itong gawin. Ito rin ay nangyari anila kay Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. So, ibig sabihin, kaya pala nakipagkamay itong si Umar bin Al-Khattab dahil sa dalawang ito. Unang-una, no desire. Nakipagkamay ka, no desire. Dahil kung may desire, hindi pwede. No desire. So pangalawa, kung ito lang ay need, kailangan gawin. Kailangan lang itong gawin. No? Kailangan itong gawin. Ibig sabihin, necessity itong gawin. So dito, nila allowed itong gawin, makipagkamay sa mababae, basta no desire, no tip na, at ito ay necessity na ito ay gagawin. So, abang nagbibigay ng pledge kay Umar bin Al-Khattab, nangyari ang mga kababayan na nakipagkamay. Ang sabi na hindi nakipagkamay, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam. So, dito ang mga pledge, ang mga sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na gustong ipapledge sa mga babae ay sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 60, verse 12 na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubay'naka 'ala an la yushrika billahi shay'an wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaqtiranihi bayna aydihim wa arjulihim wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta, kung sila ay sasalpantaya ang mga babaeng magsisilapit sa iyo upang sila ay manumpa o magbigay ng bai o pangako, no? Na sila ay hindi magtatambal, yan ang una. Okay? Hindi magtatambal na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila hindi magnanakaw,
sila'y hindi makikipid o mga ngalunya, sila'y hindi papatay ng kanilang mga anak, sila'y hindi magsasalita ng paninapuri. Meron din sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ay hindi dapat magsinungaling. So dito, unahin natin ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila na kung saan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang baiya o kanilang kasunduan na kanilang tatanggapin na hindi sila magbibigay ng anumang uri ng pagsamba o pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So itong si Hind, makikita niyo dito, every sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam talaga naman nakakatawa ito si Hind dito, alhamdulillah. Kasi ito ay kanya talagang, ito ang ugali ko eh. Maiiwasan ko ba ang aking ugali? Ito ang normal kong ugali. So talagang normal niya ito. So hindi natin siya maaaring tuyain o putsain itong sihit. Ang ugali nito. Pero alhamdulillah actually, nakakatuwa. Ang nakakatuwa dito, hindi yung inaapi o tinutuya mo siya. Yung siya'y mapapatunayan mo siya'y babae talaga. Napakatapang niya, no? Alhamdulillah, ibn na si Ibn Umar bin Al-Khattab napapalakpak pa rin si Hind dahil sa sobrang napahalakak siya sa mga sinasagot nitong si Hind. Inshallah, makita natin banda rito, no? Matapos sa mga sasabihin natin itong mga sumusunod. So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sila sasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila magbibigay tambal, hindi sila sasamba remulto. So, sabi ni Hind, sabi niya, o Muhammad, o ya Rasulullah, sabi niya, parang hindi ata ito sinabi mo sa mga kalalakihan, tangi sa amin mo lamang sinabi. Sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero actually dito sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, unang-una niya sinabi sa mga kalalakihan. Kung sabi niya, okay, kung yan ang gusto mo, okay, sige. So makikita mo ang ugali ni Hind, no? Sige, okay, kung yan ang gusto mo, hindi ka masasamba sa malibat sa tumadala, okay, sige, okay. Number 2, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung sila ay magbibigay na kung saan sila ay binigyan sila ng kasunduhan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng propeta sa kanila na hindi sila magnanakaw. Hindi sila magnanakaw. So bawal ang magnakaw. So sabi ni Hind, ya Rasulullah, sabi niya, noong panahon nakalipas ang pera ni Abu Sufyan, ninakaw ko. So sabi niya, are you Hind? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yes, sabi niya. Sabi ni Abu Sufyan, dahil Muslim na siya rito, anuman ang kinuha mo sa mga nakaraan sa akin, ang lahat ay pinatatawad ko. Pinababayaan ko na yan sa iyo. Wala na yun. Ibig sabihin, clear na yun. So nag-Muslim na si Abu Sufyan eh. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then pagkatapos nito ay ipinagbabawal ang makiapid. So sabi ni Hind, what Rasulullah? Ibig mo sabihin, kaming mga babae ay gagawa ng pakikiapid? Sa palagay mo, kami gagawa ng ganyang pangangalunya o pakikiapid, mga walang sabi, mga sa pangalunya, pakikiapid. Sa palagay mo, gagawin namin yan? So talagang sumasagot siya every time na may sinasabi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong makikiapid, huwag niyong papatayin ang mga sarili niyong anak. So, dito na papalakpak si Umar bin Al-Khattab dahil anak, tuwang-tuwa si Umar bin Al-Khattab. Itong tuwang ito, actually, ito ay hindi panunuya, yung talagang maligay sila sa araw na ito. Dahil unang-una, mga kapamangkin, mga pinsan, kamag-anak, pamilya, lahat nagsiyakap na sino ba naman hindi matutuwa sa kalagayan ito na kung saan dating kalaban ngayon magiging ang Makkah, magiging isang pamayan ng mga Muslim na, sino hindi matutuwa sa ganitong sitwasyon na dagsa ang yumakap at nagbalik sa Islam na dati mong kalaban na inaasahan mo, pamilya mo, kamag-anak mo, kababayan mo ay magbabalik dito, ay ito na, nandito na. So paano silang hindi matutuwa? Ibig na ginagawa nito ni Hind, ang mga sinasabing ito, natutuwa sila dahil ito'y sa kagalakan na sila ay yayakap sa Islam, hindi panunuya. So equally na ni Hind ito. So dito napapalakpak si Umar bin Al-Khattab sa kanyang sinabi dito si Hind, tuwang-tuwa dito si Umar bin Al-Khattab. Ano yun? Huwag niyong papatayin ang mga anak ninyo. Huwag kayong papatayin ang mga anak ninyo. Sabi ni Hind, ya Rasulullah, pinalaki namin ang aming mga anak, ya Rasulullah, hindi namin sinaktan, ya Rasulullah, pero pinatay niyo sila sa Badar. Kayo ang pumatay, ya Rasulullah, hindi kami. Dito pumalakpak si Umar bin Al-Khattab. Tuwang-tuwa si Umar bin Al-Khattab sa sagot ni Hind. So, isa-isang nagbigay ng bai ang mga babae, pero itong si Hind later siya nagbigay ng bai. Ang ginawa ng Hind ay umuwi muna siya, ayaw niya magbigay ng bai o pledge hanggat hindi niya nalilinis ang mga maling gawain. So, umuwi ito sa kanilang tahanan nila Abu Sufyan at dito pinagbabasag niya isa-isa ang kanilang mga rebulto. Nagsasalita siya, matagalan kayong sinamba, hindi kayo gumagalaw. Sinasabi, gumalaw ka, tumulong. Wala.
Ngayon, nakikita nyo, hindi kayo makatulong, hindi kayo makagalaw. Babasagin niya ito. Isa-isa niyang sinasabihan, maliit, malaki na mga rebulto. Sinasabihin niya until finally talagang wala kayong silbi, hindi kayo totoo, kayo mga falsehood. Tama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tama siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang lumakas na ang paniniwala niya, at siya ay nagbigay na ng pledge sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay tinanggap niya ang pananampalatayang Islam, nitong si Hind, na asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nang mangyari ito, napakarami na nang nag-embrace. Itong mga Ansar, actually nakikita rin natin, no, parang nawawala na sa topic itong mga Ansar sa role nila, no? So, napag-usapan nila, ito na ang kinatatakutan natin. Hindi na tayo nabigyan ng pansin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakalimutan niya na tayo, no? So, nagbarik Islam na ang kanilang mga kamag-anak, kanilang pamangkin, kanilang mga pamilya. So, alhamdulillah, ay sabi nila, hindi na babalik sa atin ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, mga pamilya, kamag-anak, mahal niya ang kalupaang Makkah. Hindi na siya babalik sa atin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sila ay labis na nalungkot na wala na sila sa role, nakalimutan na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, no? So, actually, kung ito nga naman dito, lahat ng tulong ginawa namin, ibinuwis namin ang aking kayamanan, aming kayamanan, mga kalupaan, ang aming buhay para lang sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, ngayon nakikita namin, baliwala na kami. So, alhamdulillah, hindi na siya sasama sa amin. Para bang sila ay nandumo, balik sila na hindi nakasama ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang gawin nila ito, bumaba si Angel Jibril alaihi salam at sinabi niya ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kanilang nararamdaman, no? So, then pagkatapos ng pledge na ito, pinatawag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Ansar. Pinatawag niya ang mga Ansar hanggang sila ay nasa kanyang harapan at sinabi niya sa kanila na kung saan, sinabi niyo ba, did you say, sabi niya, na kung saan ang pagmamahal ko sa aking angkan o pamilya ay napangibabawan na kayo at ako ay hindi nasusunod sa inyo at mananatili na rito. So, immediately, they confess what they said. So, sinabi nila, yes, na'am Rasulullah. Sinabi ko namin yan, niya Rasulullah, sabi niya. So, makikita mo rito, no? Bago ko ituloy ito, makikita natin ang one of the benefits din. Sinabi na ito ni Jibril alayhis salam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, this is wahi. So, may doubt pa ba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam? No, wala siyang doubt. Pero gustong ipakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, kung ang isang bagay ay nakarating sa iyo, bagamat ito'y totoo, tanungin mo pa rin sila. Bigyan pagkakataon makasagot, baka mayroong dahilan. Tulad na yung nangyari kay Hatim. Diba? So, si Hatim natanggap ang kanyang side opinion niya. So, tatanungin mo sila kung totoo ito. Alam mo ba, sa totoo ito, sinabi ni Jibril alayhis salam. Pero tatanungin mo sa ano ang kanilang side kung bakit nila sinabi ito. No, hindi sa panahon natin, ito kasi ay isang good manner. Good manner ang pamamaraan ito. Hindi katulad natin sa panahon ngayon, no? Abay narinig niya lamang o kinuwento lamang sa kanya na siya ay nangalo niya. That's it! Nangalo niya siya. Siya ay nagnakaw. That's it! Nagnakaw siya. Abay kulang sa ebidensya o kaya kulang ang mga saksi o may mga saksi hindi mapagkatiwalahan. So, agad pinaniniwalahan nang walang kumpirma. Hindi na tinatanong. So, ito ang malaking kabaligtaran sa panahon natin ngayon. Kapag may sinabi sa kanya, siya nagnanakaw, siya ay nanira ng puri, ginawa niya ito, ginawa niya yun. That's it! Naniniwala na siya. Galit na siya sa taong ito. Subhanallah, no? Even na, makikita ko, marami na rin ako naka-encounter na mga sinasabi kuno na sila ay nag-aral na pinagmamalaki nila sa mga madrasa. Pero pag nakita mo ang mga estilo nila, hindi ka panipaniwala nag-aral sila, no? Halimbawa, sabihin nila, may nagsabi sa kanya, siya ay nagtuturo, ang taong ito natuturo yun, hindi nag-aral ng madrasa yun. See? Hindi nag-aral ng madrasa, nagtuturo yun. So buong ipagmamalaki niya, hindi maaari yan, hindi maaari magturo ang taong yan, hindi siya dumaan ng madrasa, kailangan dumaan muna siya ng madrasa. So, hindi niya man kinumpirma ang taong yun kung qualified siyang magturo o hindi. See? Hindi niya alam yun. Basta naniwala na lang siya rito na kung saan hindi pwede yan. So, ito ay gawain pride. So, makikita mo, hindi siya humble. Tingin mo sa kanila, sila ang mga hindi nag-aaral.
Dahil wala nang tanong-tanong doon. Bro, may sabihin, bro, ay hindi nag-aral yun. Baka malay natin, qualified siya. Ang dami pag-aaral. Mayroong YouTube. Mayroong maaari kang pumunta sa kung saan-saan. Bro, marami na pag-aaral ngayon. Hindi na kailangan actually ang madrasa ngayon. Even na sa YouTube, ang kapal ng madrasa, bro. Makikita mo, naka-YouTube lahat ang pag-aaral sa eskwelahan ngayon. Bro, baka naman ganun. So, kung pinamahin natin, tanongin natin, o tingnan natin, hindi eh. Ang dating nila ngayon dahil nakahapak sila ng madrasa, buong pinagmamalaki sila lang ang qualified. Pero ang totoo, sila ang hindi qualified sapagkat wala sa kanila ang estilo na sila ay mga alim o scholar. Sapagkat alam ko ang mga scholar, even nakakaunti ang kaalaman, ang scholar ay yung alam niya ito ay ginagawa niya. Hindi yung gawin na may kaalaman at hindi mo naman kayang gawin ang iyong mga nalalaman. As far as I know, hindi kasama sa mga scholar ito kahit tumapak pa ito ng 20 paaralan o nag-aral pa ng 50 years. Let's say sabihin natin 20 plus years hanggang nasaging master na siya. Master. Hindi ito binibilang ng pananampalatay Islam ang mga taong may alam ngunit hindi ginagawa. Hindi ito scholar. Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sila ang mga mangmang, pinakamangmang sa lahat ng mga taong may kaalaman ngunit hindi nila ginagawa. So alhamdulillah. So dito isa itong good manners ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tinatanong niya muna, even na wahi, nagtatanong pa rin siya, ginawa niyo ba ito? Sinabi niyo ba ito? Kinukumpirma niyo ito, baka may side sila, bakit sinabi ito? Ito ay sinabi nila dahil hindi sila naiinggit, kundi nalulungkot sila na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam baka hindi na sumama sa kanila dahil napamahal na sa kanila Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nila kaya na walang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya ito ay nasabi nila. No? So dahil dito, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ako? Ako ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-immigrate ako para sa inyo. Ako ay nag-hijra para sa inyo. No? At ako ay nangako sa inyo, remember, nangako siya sa Al-Aqaba, na hindi niya iiwanan even na magtagumpay siya. Tinanong na ito sabay ng mga ansar, tinanong na ito sa kanya ng kanyang mga kasama ng mga ansar, na kung maluluping nga ang Makkah, Rasulullah, ay hindi ka na bababal sa amin, mananatili ka. No, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang buhay ko ay buhay nyo. Ang kamatayan ko ay kamatayan nyo. Kung saan kayo namatay, doon ako mamamatay. Kung saan kayo mabubuhay, doon ako mabubuhay. Ito yung pangako ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remember my promise, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, don't doubt my promise. Ito'y mananatili, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang buhay ko ay buhay ninyo, ang buhay nyo ay buhay ko, ang kamatayan nyo, kamatayan ko. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, doon kayo malilibing, doon ako malilibing, doon kayo mabubuhay, doon ako mabubuhay. Ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangako ko ay totoo pa rin. Dito ay umiyak ang mga ansar sa harapan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humingi ng paumanhin, kapatawaran sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang ginawa, no? So, balikan natin muna ang mga balikusaan na kung saan, baka makalimutan ko ito, no? Ang balikusaan na kung saan, pansamantalang binigyan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng time, dahil binigyan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinahintulot niya sa madaling sa sandali o oras na siya ay magkaroon ng pahintulot na ang haram ay gawin mo ng pansamantalang halal sa kanya. Ibig sabihin, haram ko. Pumitil ng buhay sa haram, pinagawa ito, pinahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala sa kunting oras kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. After that, mananatili na hanggang araw ng paghukom na ito ay haram, no? So, pinahintulot niya ang mga bani kung saan na sila ay magkakayi before pagkatapos ng asar, stop na, wala na. So, sinasabi sa report, after that or kinabukasan ay mayroon narinig ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon na naman pinatay ang bani kung saan revenge na naman ito sa mga Banu Bakar at nakarating ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay inipon niya ang tao, pinag-ipon niya at tumayo siya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Sinabi niya, Ya ayuhan nas, o sangkatauhan, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na linikha niya ang kalangitan at kalupaan, sabi niya, ang Makkah ito ay banal. Banal. Ito ay lugar na haram. At ito ay mananatiling haram until the day of resurrection, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, therefore, this is not halal to anyone na sino mang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa akin sa araw ng paghuhukom, hindi halal sa inyo na kumitil pa kayo ng buhay pagkatapos na sinabi niya after asali, ito ay haram ang kumitil ng buhay. Ni ang pumutol ng mga puno ay ipinagbabawal, ni sa mga damo nga, no? Kung wala rin itong kapakinabangan o benefits.
no? Such na ito ay hindi rin lawful pagkatapos ko at bago pa ako. Bago pa ako, ibig sabihin, bago pa ako lumitaw, bago pa ako ng propeta, noon pa yun, ibig sabihin, ito ay hindi na pwede. Pagkatapos ko mamamatay ako on the day of resurrection, ibig sabihin, patay na ako, hindi pa rin pwede. See? So dito, ito ay naging lawful lamang, naging halal lamang sa kakaunting sandali na ipinahuntulot sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng asar, ibig sabihin sinabi niya after asar, ibinalik na ito sa muling sitwasyon na ito ay maging banal na muling lupa at maging haram. So, ito'y mananatili na habang panahon, habang hanggang sa araw ng paghukom. So, ang sino mang naririto, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ang iba ay wala rito, iparating sa mga tao na wala rito. Ibig sabihin, until now, yung mga lumilitaw na tao, iparating sa kanila ang maka, ito'y haram, ito'y haram, ito'y haram. So, hindi nandoon sa panahon na wala ang tao, na wala doon ng mga tao. So, hindi buong sangkatauhan na lumilitaw, ipapaabot, ipabalita hanggang sa araw ng paghukom na ang haram ay haram, ang maka ay haram, ay haram. Ang nanatili ito sa araw ng paghukom, no? So, dito ay sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tinatanong kayo, bakit ang sugo ay nagpakitil ng buhay sa Mecca, sabihin ninyo, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawang halal sa akin ang pakikipaglaban sa Mecca. Ito ay para lamang sa kanyang sugo sa sandaling oras at hindi niya ito pinapahintulot kanino man sa inyo o sa katauhan. So, dito sabi niya, o kung sino ang pumatay sa inyo, itaas niyo ang kamay ninyo. At ito ay pagbabayaran ko ng blood money kung sino man ang inyong napatay. Ngunit pagkatapos nito, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag nyo nang uulitin, huwag nyo nang gagawin ito sapagkat sa mula nito, kapag ginawa nyo pa ang pumatay, ay may bibigay sa ang karapatan ng pagdidesisyon sa kanilang mga tagapagmana o kanyang pamilya na kung nanaisin nilang kayo patayin, kayo papatayin. Kung nais nila ay blood money, kung nais nila ay patawarin kayo. Ito ay nasa banal na Quran. Alam natin, ito ay batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, up to now, ang sino mang pumatay, na kung saan sinasadya man o hindi sinasadya, meron pa rin blood money yan, no? Pero walang kaparusahang retaliation o kamatayan, kundi ang sinadyang pumatay. So, it's up to ng kanyang tagapagmana o kanyang pamilya na kung desisyon nila dahil pinatay mo siya, sinasadya, ang retaliation, kamatayan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa kanilang desisyon, kayo papatayin, retaliation, o kung kayo magbabayad ng blind money, gusto nila yan, alhamdulillah. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so kung yan ang pipiliin nila, it's up to them yan, ang mga desisyon sa mula ngayon. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay huwag nyo nang uulitin ang inyong ginawa na ito sapagkat sa susunod ay hindi na maaari na kung saan magbayad lang ako ng blood money. Tulad ngayon, sinadya niyong pinatay ito, blood money lamang, pero hindi na dapat maulit ito sapagkat sa susunod na sa kanila ang pasya, wala sa atin kung anong gusto nila ay blood money, kung retaliation, ito ay kitilan ng buhay katumbas ng pinatay ninyo, nasa kanila na ang mga desisyon. Okay? So, alhamdulillah, alalahanin natin na mayroong pang hindi tumanggap sa pananampalatayang Islam na ilang kakaunti, no? O kaya paksahin natin ay yaong mga dinilay nila ang kanilang pag-embrace. Okay? Dinilay nila ang mga pag-embrace. Bumanggit tayo ng mga ilan-ilan. Ang unang-una ay si Fudala ibn Umair. Ito young man sa Quraysh. Sa panahong pagkalupig ng Makkah, galit na galit siya, hindi niya matanggap. So ginawa niya, binigyan niya ng lason ang kanyang dagger at ito ay tinago niya at pagkatapos ay plano niyang patayin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam assassination habang nagsasagawa ito ng tawaf. No? Tawaf sa Kaaba. Okay? So, nang magsagawa ng tawaf ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumuha siya pagkakataon at pumunta siya sa likuran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam upang saksakin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nang iamba niya na plano niya na saksakin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, humarap ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ikaw si Fudala? So nagulat siya, si Fudala, sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano ang gusto mong gawin mo sa akin? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi niya, Muhammad, sabi niya, wala akong gustong gawin sa iyo, sabi niya, kundi ako ay nagsasagawa lamang ng tawaf, sabi niya, nakatulad mo, sabi niya. So inilagay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito ang kanyang kamay
sa dibdib nitong si Fudala ibn Umair. Sinabi ni Fudala ibn Umair radhiyallahu as soon na nilagay ng Prophet sallallahu ang kanyang kamay o palad sa aking dibdib, no? Sinabi niya, sa aking dibdib, wala nang higit na kalugod-lugod pa sa sangkatauhan na dating kinamumuhian ko maliban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Until na nilagay niya ito na dating kinamumuhian ko, paglagay dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala nang taong kalugod-lugod sa akin maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Fudala ibn Umair radhiyallahu anhu, at tinanggap niya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Okay? So ang isa pa rito na napakagandang story, no? Si Safwan ibn Umayyah, isa sa nag-delay ng kanyang pag-embrace sa pananampalatayang Islam. Okay? Safwan ibn Umayyah, ibang Khalaf, alam natin ito ang naging amo ni Bilal radhiyallahu anhu. Okay? So when the conqueror of Makkah ay actually kumalaban pa ito, sabi ni Ikrimah, no? Sila Khalid ibn Walid, at tumakas sila kasama si Ikrimah, tumakas din siya, nag-embrace siya. Si Umayyah, tumakas din siya. Si Safwan ibn Umayyah radhiyallahu anhu, dahil siya ay nag-embrace din ito, no? So ang ginawa niya sa panahon ito, hindi pa siya Muslim, okay? So pumunta siya sa kanyang pamilya, one of the millionaire ito si Safwan, okay? Sabi niya sa kanyang pamilya, bahala na kayo, okay? Malaya na kayo. Ako'y ang papakamatay na lamang, hindi ako nararapat mabuhay sa mundong ito. Gusto mo, nahamak na aki, talagang lost na lost siya, desperado na siya. So sabi niya, ako ay magpapakamatay na lamang. So siya ay mag-suicide. So siya ay, ang balak niya ay pumunta ng Jeddah, then sumakay ng ship, then pagkatapos ay magpapalunod siya doon, no? Alhamdulillah. So ngunit ang kanyang pinsan na si Umair ibn Wahhab, I think kilala natin si Umair ibn Wahhab nung sila ay magapi ang mga Battle of Badr, di ba? So nandun sila sa Kaaba, nag-usap sila kung nag-usap sila na gusto nilang patay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Umair ibn Wahhab, kung wala na akong utang at naalala ang pamilya ko, sabi niya, akong gagawa niya. Sabi niya, akong bala sa utang mo, sabi ni Safwan ibn Umayyah. At pati pamilya mo, kung may mangyari sa'yo, ituturing namin silang tulad na pamilya. So dahil dito nagkasundo sila, di ba? Pagdating dito sa Madina nito, si Umair ibn Wahhab, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroon siyang dalang espada at pumasok sa masjid. Sabi niya, bakit ka narito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong sadyam sa amin? Ya Rasulullah, ganito, may prison of war dito, sinadya ko ito, Rasulullah. No, sabi niya, kung sinadya mo yan, dapat wala kang espada. So sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ano exactly ang pinag-usapan nila ni Safwan ibn Umayyah doon sa Kaaba. So nagtaka ngayon itong si Umair ibn Wahhab dahil paano nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Pakarayo sino wala naman nakarinig sa kanilang pinag-usapan ni Safwan ibn Umayyah. Paano nakarating to? So okay, kahit naman sinong tao maniniwala ka na ito'y mayroong tinatanggap na mayroong sasabi sa kanya kung saan may tinatanggap siyang message. So kanino? Sa tao? Halos siya rin ay dagli-dagli pumunta ron, napakabilis ng pumunta Madina, maunahan siya. At sino mo sasabi na hindi sila narinig? That's why naniwala siya na mayroon ng mensahe na rin, natatanggap ito. Bakit exactly ang pinag-usapan nila? Alam na alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sinabi niya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pagbalik siya sa Makkah na kung saan siya ay Muslim na, di ba? So alhamdulillah, ito ang munting kasaysayan na binalikan natin kay Umair ibn Wahhab, na kung saan ito ay best friend niya, pinsan pa ni Safwan ibn Umayyah, na kung saan pumunta siya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakiusap siya na bigyan protection itong si Safwan ibn Umayyah kung sakaling makausap niya at dalhin ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So sabi niya, ya Rasulullah, sabi niya bago pupuntahan si Safwan ibn Umayyah, sabi niya, gusto ko Rasulullah na marinig sa inyo na bigyan niyo siya ng protection. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sige, bibigyan natin siya ng protection. So sabi ni Ya Rasulullah, bilang pagpapatunay na sabihin ko siya, nabibigyan mo siyang protection, magpadala ka sa akin ng anumang bagay na kung saan siya maniniwala na ito pinadala mo. So pinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang turban na kung saan pagpasok niya sa Conqueror of Makkah, at ito ay actually alam ni Safwan ibn Umayyah ang turban na suot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? So nang pumunta ito, habulin ito ni Umair, ito si Safwan na kung saan papunta na sa Jeddah. Actually hindi pa nakasasakay ito ng ship, ay nahabol niya ito at sinabi niya, nahabol niya sa Jeddah before he ride ship. Sabi niya, Safwan. So nakita ito ni Safwan, galit na galit si Safwan kay Umair. Sinabi niya, you are a liar, you are a traitor. Sabi niya, nagtapos mong sinungaling mag-traitor sa akin, ngayon pumunta ka rito para papatayin mo ako. No, sabi ni Safwan, pumunta ako rito hindi ka para patayin. Kung hindi sinasapayag sa iyo na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pumunta ka sa kanya, ikaw ay bibigyan ng proteksyon. Siya ay iyong pinsan. Magpinsan kayo. Siya ang taong pinakamahabagin
nalilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinugo siya bilang rahmatul lil alamin. Sabi niya, ang dignidad niya ay dignidad mo, ang kanyang kingdom ay kingdom mo, ang kanyang karangalan dahil pinsan kayo. Sabi niya, no? So, dito, sabi niya, pumunta ka kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinapunta niya ako rito upang sabihin sa iyo na balik ka sa kanya at bibigyan ka niya ng protection. Sabi niya, paano kung maniniwala bibigyan ako ng protection, ikaw isang sinungaling at traidor. Baka ito ay setup. So sabi niya, ito ang turban ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinabibigay niya ito, tanda na kung saan ikaw ay bibigyan niya ng protection at ito ay alam ni Safwan ibn Umayyah na ang turban na ito ay galing kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ay nakumbinsi bagatmat siya ay mayroong pag-aalinlangan at siya ay sumakay din sa kanyang kabayo papunta sa Mecca. So pagdating sa Mecca, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsasagawa actually ng Salatul Asar noon, no? Almost matapos na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya si Safwan, natanong si Safwan kay Umayr, sabi niya, how many times kayo nagsasala? Sabi niya, 5 times a day. 5 times a day, sabi ni Safwan ibn Umayyah kay Umayr. Yes, 5 times a day. So when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam finished, Safwan is still horse. Nasa kanya pa rin kabayo itong si Safwan, no? At sinabi niya, Muhammad, sabi niya, na inabol ako ni Umayr, sabi niya, na kung saan sinasabi mo na bibigyan mo ako ng protection kung ako ay pupunta sa iyo. Ito ba ay totoo? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bumaba ka muna, sabi niya. No! So ibig sabihin, ayaw bumaba. At that time na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi ipatatakboy niya talaga ang kabayo. Ready siya, nakaprepare, kaya ayaw niyang bumaba. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumaba ka muna, sabi niya. No, sabi niya. So sabi niya, bigyan niyo ako ng protection even na 2 months. Sabi ni Safwan, no, hindi kita bibigyan ng protection o namin ng 2 months. Bibigyan ka namin ng protection 4 months, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, siya ay bumaba at nag-usap sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, hindi pa rin siya nag-embrace, no? So, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam makipag-battle siya sa Hunain, so dito ay actually umutang pa siya kay Safwan. Dahil sabi ko sa inyo, rich ito, na kung saan 100 coats of armor. Malaki presyo ito. So, sabi dito ni Safwan, dahil mayaman ito sa Makkah, sabi niya, ang kayamanan actually nakuha niya ito sa kanyang mga pamilya na nangamatay sa digmaan. So namana niya, no? Namatay ang kanyang mga pamilya, kapatid, ama. So namana niya ang kayamanan ito. So sabi ni Safwan sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinupwersa mo ba akong pautangin kita o nagtatanong ka lang, may tatanong ka lang kung maaari kang umutang, may choice akong tumanggi o hindi. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang guarantee na babayaran kita sa loan na ito. So pinahiram siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nakipag-participate, hindi siya Muslim, ha? Naunang mga Muslim sa Baitul Hunain, pero siya ay pumunta rin siya doon mag-isa. At actually, buong tapang siya, makikita mo, alapakatapang niya nakipaglaban, samantalang ng mga bagong embrace, makikita mo, hindi masyadong talagang nakipaglaban ng, talagang makikita mo ang sigasig ng pagkipaglaban eh. Siya hindi man embrace, pero makikita mo ang pagkikipaglaban niya para siya ang solidong embrace sa panahon ito, no? So kasama siya sa mga nag-battle sa Hunain. At alam natin, ang Hunain na ito, ay hindi mapapantayan ang mga ganima dito, even na ang Battle of Khaybar, hindi mapapantayan ito. So malaking ganima ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatagumpay nila sa Battle of Hunain. At nakita pa na actually ni Safwan ibn Umayyah ang mga maraming animales, tupa, kambing, kamelyo, mga kabayo, iba-iba, etc. Mga animales. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na makita mo, namangha ka ba? Nagugulat ka ba ng mga hakabas na nakikita? Yes, of course, Muhammad. Sabi niya, ba't sino namang hindi mamamangha kung sa ari-arihan mo ang maraming ito? Sabi niya, okay. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all of this, lahat ng nakikita mo, sa iyo yan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At the time na sinabi ito, sabi ni Safwan ibn Umayyah, na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang lahat ng ito ay sa akin. Sinabi ko, walang gumagawa ng ganitong salita mula sa kanilang sariling puso. Walang gagawa nito. Sa inumang tao, walang gagawa maliban ng Nabi. Alam nito, walang gagawa na ipamimigay ang buong karangyaan maliban ng Nabi. Of course, natural sa atin siguro, hindi naman natin lahat ibibigay, kukuha tayo kahit paano, no? Pero dahil Nabi, kaya nilang ibigay lahat yan dahil hindi makamundo ang kanilang manggalaw kundi pangkabilang buhay. So naniniwala siya, ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito na ipakita niya, walang gagawa ng bagay na ito maliban sa mga propeta. Sabi ni Safwan ibn Umayyah, sapagkat ang mga karinamang tao alam natin gagawin kung saan
kukuha sila, no, sa mga ito. Hindi lahat ibibigay except Nabi, sabi ni sa Paniban Maya. So sinabi niya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. See? So si Safwan ay nagsyahada rin, no? Alhamdulillah, sa panahon ng battle, after battle of Hunain. At sinabi pa ni Safwan, walang taong pinakasuklam-suklam sa akin maliban si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ay walang pinakakalugod-lugod sa akin maliban sa kanya, no? Maliban sa kanya. Okay? Dito ay sinabi ni Safwan. Actually, alam natin ito ay namatay din ng Shahid. So another senior na kung saan nag-delay itong nasyahada, senior ng Quraysh, ito ay si Suhail ibn Amir. So nabanggit ko ito na kung saan ito ang naging prison of war sa Baitul Badr, sa bahay pa mismo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang tatay nila Abdullah at ni Abu Jandal, di ba? Okay? So itong si when the conquest of Makkah, itong si Suhail ibn Amir ay naglakse sa kanyang pintuhan, dinarado niyang bahay niya dahil nasabi ng Abu Sufyan, ang sino man nagsara ng kanyang pintuhan, siya ay Sheikh. So ito ay tanda ng pagkatakot niya. So pinuntahan siya ng kanyang anak na si Abdullah at sinabi niya sa kanya, napuntahan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at humingi ng kapatawaran. Actually, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magpapatawad sa kanya. Subalit talagang takot si Suhail dahil alam niya marami siyang nagawang paglaban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Battle of Badr, Battle of Uhud, Battle of Trens, at saka yung mga paghahadlang niya sa mga gustong gawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, special na sa Makkah siya, no? So maraming ginawa itong taong ito, that's why takot na takot siya sa panahon yun kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sinabi pa nga niya sa kanyang anak, hindi ko alam, wala akong alam na sino pa mang nabubuhay, no? Tulad niya, senior siya ng Quraysh, sa panahon natin ngayon, na higit nang gumawa ng kasamaan sa kanya maliban sa akin. Sabi niya, anak, wala akong alam na nabubuhay ngayon, na higit na gumawa ng kasamaan sa kanya maliban ako. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliban ako, kaya naman, ibig sabihin takot na takot siya. So sabi niya, nitong ama ni Abdullah, sabi niya sa kanyang anak, pumunta ka sa kanya, sabi niya, at hihingi mo ako ng kapatawaran, sabi niya, at bigyan ako ng na kung saan bigyan ako ng kapatawaran at ng ang guarantee na siya ipoproteksyonan niya ako, no? So dito, pakita natin pumasok na ang iman sa kanyang puso, no? Dahil alam mo nila si Muhammad, ito ang taong napakatuwid, wala pata, hindi pa pagpropeta hanggang kilala nila ito, no? So hindi mahirap paniwala na siya matuwid na tao at siya magawa ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagpunta siya, si Abdullah, kanyang anak, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, pinasasabi ng kanyang ama, siya ay pinatawad at siya ay bibigyan ng protection. So tinanggap ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nagmadaling tumakbo si Abdullah sa kanyang ama at sinabi niya siya ay bibigyan ng protection ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at kung sakali siya ay mag-embrace, siya ay pinatatawad at alhamdulillah, at sinabi niya, tunay, sabi ni Suhail, sabi niya, tunay na walang taong napakatuwid, no? Mula pagkabata hanggang ngayon, ang taong ito, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay napakatuwid ng taong ito, no? So dito, sabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, kapag si Suhail ay lumapit dito, pumunta siya rito, respetuhin niyo siya. Huwag kayong magpapakita ng anumang pagkairita sa kanya o galit, pagkat siya ay taong matalino, siya ay pinarangalan hindi sa kanilang lugar, mula sa kamangmangan, sa jahiliya, maaaring pag-Muslim pa rin. So, maybe, sabi niya, sa ganitong sitwasyon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tanggapin niya Islam. Sabi niya, then, si Suhail ay lumabas, at ito ay nagpunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After the short conversation nilang dalawa, no, hindi niya tinanggap ang Islam immediately, hindi tinanggap niya rin ang pananampalatayang Islam after the conquest of Hunain, no? After the conquest of Hunain. So, ang last natin ngayon ay si Abu Quhafa, ang father ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, kung saan siya at sa panahon ito ay bulag na ito, mahina ng kanyang katawan, puti na ang buhok, puti na rin ang kanyang balbas. So dito ay inalalayan siya ni Asma binti Abu Bakar na pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para magbigay ng pledge ito sa panahong conquest of Makkah, no? So alhamdulillah, dito ay nagabayan din ang ama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay naging hadlang din ito, humahadlang din sa pananampalataya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. May nanakit siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, may nanakit din siya kay Abu Bakar, at pumukontra din siya sa Islam, pero hindi naman grabe katulad nila Abu Lahab, Abu Jahal, no? So sa panahong napakaaba ng pag-iimbata ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, panawagan, sa panahong ito, ngayon lang siya magsasyahada,
at siya dinala ni Asma binti Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anha sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Mount Safa upang siya ay magbigay ng pledge sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang katabi niya si Umar bin Khattab at si Abu Bakar. At dito ay nakipag-pledge ang matandang ito habang hawak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay umiyak si Umar bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. So sabi niya, Abu Bakar, sabi niya, bakit ka umiyak? Sabi niya, ito ay panahon ng kaligayahan dahil ang ama mo, ito napakatanda na naabutan pag himakap sa pananampalatayang Islam. Sabi niya kay Abu Bakar, Ya Rasulullah, sabi niya, Ya Rasulullah, higit kong ikaliligaya kung sa kamay na hawak mong yaan, sana nawa ay naging kamay ni Abu Talib, higit akong magiging masaya sa pagyakap ng aking ama. See? Nahiyak siya. Dahil si Abu Talib katagal ng panahon tumulong, hindi siya yumakap sa pananampalatayang Islam. So higit na itong kinakatuwa ni Abu Bakar na kung saan na ang kamay na nakalagay niya ngayon sa kanyang ama, dapat ito'y kamay ni Abu Talib, higit siya malulugod. Bakit? Dahil alam ni Abu Bakar na kung si Abu Talib sa panahon niya siya nag-embrace, malilagyan ng gusto si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang gustong mangyari ni Abu Bakar, ang maligaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam niya ang pag-embrace ng kanyang ama at pag-embrace ni Abu Talib, kung pagsasabay mo, higit na maliligayan siya sa pagyakap ni Abu Talib. As ay alalahanin natin, ibinanggat sa kamatayan, talagang pinipilit ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nawalan pag-asa na yumakap sa pananampalataya si Abu Talib. Ginawa niya ang lahat ng makakayanan niya. That's why alam ni Abu Bakar na kung siya ay yayakap sa Islam, higit maliligayan kaysa sa pagyakap ng kanyang ama. Kaya naiyak nito si Abu Bakar, hindi nag-embrace si Abu Talib. Naging maligaya sana siya kung nag-embrace ito, maging maligaya higit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kaligayahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay kanilang kaligayahan. So ito ang mga ilang nag-delay sa pagsyahada ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahong iyon, no? So we will stop. So inshallah pagpapatuloy natin ito in last episode o last part ng Conquest of Makkah, inshallah. Wa qadana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allah